Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga current ano yung mga messages, no, and energy surrounding you this week. Ayan. So, first message ninyo or first card ninyo is your current energy, which is death energy. Ano yung dapat ninyong i-embrace this week? We have the Ace of Swords, which is really beautiful. Ano ang dapat ninyong iwasan? We have the Eight of Cups. Ayan. So, ano naman yung accomplishment ninyo? We have the world. Wow, napakaganda naman. So, yung blessings and opportunities, wow, napakaganda. You know what, Pisces? Pambihira to. Napakagaganda ng mga energies ninyo. Obstacle, two of swords. At ang advice sa inyo ng spirit, we have the Five of Wands. Ayan. So, yung bottom of the deck ninyo, which is your theme, no, for the week, we have the Fool. So, talagang new beginning ito, no? Siksik-liklik umaapaw ng new beginnings ang linggong ito, no? We have Death energy, which is a new beginning. The Fool is new beginning. Ace of Swords is a new beginning energy. Eight of Cups is also new beginning energy. See the World, then new beginning energy. Nine of Cups, no? Kasi meron kayong mga wishes that are coming to fruition dito. So, somehow, no? Or in a way, meron din sisimulan kayong bagong kaganapan dito. So, parang halos, 'di ba? Most of your energies sa ngayon, no? This coming week is maraming bago, no? And kalahati ng mga araw or ng linggong ito, I mean, no, kalahati ng linggong ito is talagang bago, 'di ba? Kasi January na, no? January 1, 2 and 3, you know. So that is fresh year. Kaya marami din pagbabago ang gagawin ninyo rito. Ang maganda rin dito sa The Fool kasi full of ano kayo rito? Full of determination, no? At saka yung desire ninyo, 'di ba, na simulan ang kung ano man ito, i-embrace kung ano man itong bago para sa iyo, no? So that is very exciting. Tsaka adventure ito, no? This is an adventure for you. This is also totally a new life, no, na naghihintay din sa inyo rito. Pisces, exciting kasi this is totally new for you. This is brand new para sa'yo, yung energy or yung mga pangyayaring ito or kung ano man ang magaganap, no? This is totally brand new para sa'yo. So, yung current energy ninyo is death energy. Death energy is new beginning. This is shedding old skin. Kumbaga, shedding old skin. Meron ditong mga old energies na isasantabi nyo na or aalisin mo na sa buhay mo. This is the end of an era, no? Kasi meron kayong mga tatanggalin na sa buhay mo. Puputulin mo na yung connection mo sa mga bagay na to, sitwasyon or tao. No? Sa tingin mo, hindi mo na to kailangan. Sa tingin mo, hindi na ito nagdadala ng positive energy sa'yo. Kaya, yun, aalisin mo na. Tatanggalin mo na ito sa buhay mo. At ano to, there is something dito that you are going to um, take away, no? Dito kasi kumbaga this is this is the end of something sa buhay mo. Kumbaga out with the old, in with the new, no? Yung tema ninyo sa ngayon. So, that's really beautiful. And it could be in any area of life. Po pwedeng relationship yan, po pwedeng related sa pamilya, po pwedeng trabaho, career, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. So, anong dapat ninyong i-embrace sa ngayon? We have the Ace of Swords. Ace of Swords is victory, no?
This is success. This is clarity, enlightenment, new beginning, epiphanies, no? So, yung mga bagay na yan, papasok yan sa buhay mo sa ngayon. At maaaring yun ang magiging susi. Yun ang magiging dahilan kung bakit mo pagtatagumpayan ang mga bagay na maaring pinagsisikapan mo dito na mapagtagumpayan mo, no? Yung ganon. Kaya this is really a beautiful energy and you are about, no, to step into a new beginning. So, good luck. So, yung kailangan ninyong iwasan sa ngayon is 8 of Cups, no? 8 of Cups is departure energy. Meron kayong iiwanan, meron kayong pupuntahang bago. You know, this is part of the change, no? This is part of the change energy, no? You are changing, you're changing partners, you are changing career, you are changing house, diba? Place of residence, maybe you are changing your employer, your work mismo, yung ganon. So, yung dapat nyo lang iwasan dito, Pisces, no? Yung mag-stay kayo sa ganitong stagnant energy. Kasi baka, no? Baka ang iba sa inyo, hindi naman ito para sa lahat na mensahe. Baka lang, no? Para sa iba sa inyo, baka mayroon kayong tendency na pag nandoon na kayo sa magte-take action na kayo, babaguhin mo na yung sitwasyon mo. Doon ka magkakaroon ng parang cold feet, no? Baka doon ka magkakaroon ng pakiramdam na ay teka lang, pag-iisipan ko muna, ay teka lang, parang hindi ito ang tamang panahon. Yung ganun ba? Yung all of a sudden, you will have a cold feet. All of a sudden, magbabago ang inyong sitwasyon at mag-hold back ka. Okay? So, sana yun ang iwasan ninyo. No? Kapag dumating yung pakiramdam na gano'n, sana matabunan pa rin ng desire ninyo na baguhin ang inyong sitwasyon for the better. Okay? So, yung accomplishment ninyo is the world energy, which is really beautiful. Kasi, see, the world energy is really time for success, no? This is really a time for accomplishments, for achievements. Meron kayo ritong mga tawag dito, matatapos na kontrata, trabaho, task, pag-aaral, mga ganoon. Or po pwede rin na meron kayo ritong relationships, no, na gusto mo sigurong i-level up na, magbago na, 'di ba? Baka nasawa ka na sa pagiging boyfriend or girlfriend ninyo. So siguro ngayon baka pupunta ka na sa pag-aasawa, no? Maaring meron din dito mga marriage proposal, yung gano'n, no? So, as in, leveling up na, no, ng inyong commitment with your person. Maring yan ang gagawin ninyo, no? Probably then, meron talaga kayong mga task, no, or kontrata, mga gano'n, na matatapos nyo na din sa ngayon. So, this is a time for achievement and accomplishment. Kaya, i-enjoy ninyo yan, i-savor ninyo yan, kasi deserve ninyo na i-embrace kung ano man itong i-enjoy ninyo yung yung tagumpay na ito, no? So, yung pinakamaganda rito, blessings, no? And opportunities that might come your way. We have the 9 of Cups. So, this is wish fulfillment. Kaya magiging masayang-masaya talaga ang karamihan sa inyo, Pisces, kasi maaari na dumating na ngayon, no? Kung ano man ang wini-wish ninyo, maaaring mangyari na kung ano man ang hinahangad ninyo, 'di ba? Yung mga heart's desires ninyo, baka ibigay na yan sa inyo ng divine sa ngayon. So, this is a time for happiness and joy. This is a time also for falling in love. This is a time of financial and material success. Kaya napakaswerte ninyo, napakaganda ng inyong linggong ito. So, importante, no, na i-align na ninyo, no, i-claim nyo na to, write them down on the comment section below. I-claim nyo na yung mga magagandang energies na to, lalo-lalo na yung blessings and opportunities na might come your way. Write them down in the comment section below para ma-seal ninyo yung pag-claim, no, ng energy na ito para tuluyan na tong lumapit sa inyo. At saka importante din na i-align ninyo mismo yung inyong energies with this beautiful energy para na tuluyan mong makuha, dumikit, no, sa inyong energy field ito. Okay? Para ma-experience mo na to. Alright?
So, yung obstacle ninyo or challenge sa ngayon is two of swords, you know. So, siguro, ang iba sa inyo, meron talagang medyo challenge, no? Sa inyo sa pagdedesisyon. Kasi this is an energy of indecision. So, maaring ito yung magiging challenge ninyo. Kasi baka nga, no, related ito dito sa pag-move on ninyo, sa pagpipili ninyo ng bagong path. Baka ang iba sa inyo may tendency rito na biglang magbago yung pag-iisip ninyo kasi baka hindi kayo sigurado na sa desisyon ninyong ito. Maaari din ang iba sa inyo as in talagang meron kayong iniisip, meron kayong idea, meron kayong plano, pero naguguluhan ang isipan ninyo, hindi ninyo mapagdesisyonan kung aling ang uunahin ninyo. No? Kasi baka hindi lang ito iisang direksyon, no, na kinoconsider ninyong puntahan. So, yung ano naman ninyo, yung advice naman sa inyo ng spirit is five of wands, no? Five of wands is about conflict, no? This is about conflict. So, since meron kayong indecision dito, feeling ko this is conflict, no? Internal conflict. Baka yung isip ninyo talaga, kaya siguro kayo naguguluhan din, hindi rin kayo makapag-desisyon, kasi nga, yung isip tsaka yung puso ninyo hindi nag-agree. Kung ano yung iniisip ninyo, maybe nagba-back off kayo kasi yung damdamin niyo parang nagdududa kayo kung kaya nyo yan or kung magagawa nyo ba, 'di ba? Or marami siguro kayong pagdududa sa diskarte ninyo or sa plano ninyo mismo, no? Or sa siguro inaano na ninyo, ine-envision ninyo kung ano ang pwedeng madatnan ninyo, no, sa end of ng journey na ito. So, maaring isa yan, no, sa mga iniisip na ninyo kaya kayo naguguluhan, no? So, yun, ang advice sa inyo rito, you know, maybe you need to step back muna from this, no? At magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka. Pag-isipan mo munang mabuti. Okay? Listen to your intuition. Kasi ito yung makakatulong sa iyo. Ito yung 24/7 ninyong guide, no? At kapag sinunod niyo kung ano yung gut feel ninyo, kung ano yung bulong sa inyo ng inyong intuition, for sure, wala kayong pagsisisihan dyan. For sure, hindi kayo magkakamali dyan. Okay? Kaya yun ang pakinggan ninyo. So, tingnan natin kung ano yung inyong final message. We have, can we talk? Okay? There is a confession. Siguro, meron ditong pwedeng sa person ninyo to, pwedeng sa jowa ninyo, 'di ba? Baka meron kayong kailangang sabihin, no? Or one of you, no? Maaring 'yun ang nag-aaya na mag-usap kayo. Kasi baka merong sasabihin sa iyo, merong i-confess, maaring merong katotohanan gusto niyang ilahad sa iyo, or baka meron siyang nalaman na kung anong impormasyon na gusto niyang sabihin sa iyo because maybe it's involving you, 'di ba? At baka gusto niyang siguruhin din, no? Na kung alam mo to or hindi, 'di ba? So gusto niyang makausap ka. So, pwede rin na kaibigan nito, 'di ba? Baka matagal nang hindi kayo nag-uusap ng masinsinan, 'di ba? Ng one-on-one, no? At maaaring meron din siyang gustong sabihin, meron siyang gustong i-confess din sa'yo, yung gano'n, no? So, someone is going to ask your time dito para mapakinggan siya. Or pwede rin na ikaw ito. Maybe ikaw yung mag-a-ask ng time, no, sa kung sino man dito. At maaring kasi meron kang gustong sabihin, no? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.